Hello mga kabibig! Welcome back sa Limbago YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Ako, grabe. Si Princess Abante ang spokesperson ng Kongreso. Sinagot niya si Senator Amy Marcos nang nakita nila ang video ni Senator Amy Marcos nandun sa Malaysia kung saan tinawag ni Senator Amy Marcos ng tambalos-los at lolong. At ito ang sagot ni Princess Abante. Ay, bardagulan talaga ang sagot ni Princess Abante. Hindi hindi natakot ang tapang-tapang ni Princess Abante. Ay, nagmana sa ama. Alam mo ba kung ano ang sagot ni Princess Abante sa parinig ni Senator Amy Marcos tungkol kay Tambaloslos? Ang sabi niya, kawatan. Hala! Uy, grabe naman. Grabe naman to si Princess. Mas mabuti na lang daw tambaloslos kasi tumutulong kaysa kawatan. Hala? So it means kawatan si Senator Amy Marcos. So it means mga kabibig na kung si Senator Amy Marcos kawatan at itong kawatan na word, na magnanakaw na word, ay gamit na gamit ito nung panahon ng eleksyon na tumatakbo si Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente. So kung si Amy Marcos kawatan, kasali na si Bongbong Marcos. Nako! Nadamay si BBM. So kung kawatan si Amy, kawatan pala ang nakaupo ngayon. Sabi ni Princess Abante. Diba? Ay, nako mga kabibig. Yan ang komento ni Princess Abante mga kabibig tungkol kay Senador Amy Marcos. Sabi niya dito, ano ba yun? Sabi niya, mas okay nang matawag na tambaloslos dahil tumutulong sa nangangailangan kaysa matawag na kawatan. It means, ang tawag pala sa pamilyang Marcos, kawatan. So, damay si Pangulong Bongbong Marcos kasi Marcos siya eh. So, galit si Princess Abante sa mga Marcos. Kasama na si Bongbong Marcos. So, itong si Princess Abante, kakamping pala to. Ito pala si Princess Abante, kasali pala ito sa mga kakamping na nagsasabing makawatan ang mga Marcos. Nako! Magagalit si BBM yan. Baka end contract na yan pagka spokesperson ni Princess Abante kasi sinabihan si Amy Marcos na kawatan. So ang pamilya Marcos ba ay kawatan? Naku, sino ba nagsabi na kawatan si Amy Marcos? Noon kabibig, nung panahon ng election kabibig, sinabihan ang mga Marcos nga kawatan, magnanakaw, kawatan, diktador. Hala, Princess Abante, hinay-hinay day. Spokesperson ng Kamara sinagot ang pasarin ni Amy ni Amy kay Romualdez. Sabihan dito, ang pagtulong sa mahihirap ay hindi kailanman dapat ikahiya. Kung ang pagtulong sa mga nagugutom at may sakit ay kalokohan para sa ilan, mas gugustuhin pa namin tawagin na tambaloslos kaysa matawag na kawatan dahil sa pagnanakaw sa kabanang bayan. Halaka! May resibo, may proseso, at may diretsyong patutunguhan. Hindi ito isinusubo sa personal na bank account. Nako, Amy Marcos, magnanakaw pala kayo. Oo, magnanakaw, kawatan pala kayo ng pera ng taong bayan. Diba? So, heto yung heto yung video ni Madam Princess Abante na kanyang talagang punto por punto at pinaringgan at sinagot niya si Amy Marcos. Ito kabibig ha. Manood tayo kay Princess Abante. Naku, nadamay si BBM. Kawatan din pala si BBM. Hala ka. Ito na. Magandang araw po sa ating mga kababayan. Ang mandato ng Kongreso ay simple at malinaw. Maglingkod sa taong bayan, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Kaya sa gitna ng paninira at intriga, kami po sa House of Representatives ay naninindigan. Ang pagtulong sa mahihirap ay hindi kailanman dapat ikahiya. Ay, sino ba nasa may kahiya, Day?
Uy, wala naman wala namang politiko na nagsasabing ikahihiya naming tumulong sa mga mahihirap. 'Di ba? Gamit nga ang mga mahihirap panahon ng eleksyon. 'Di ba? Gumagawa kayo ng proyekto, nagpaayuda nga kayo, may mga AIX, may mga atupad, may mga ayuda, kung ano-ano kasing ayuda kasi mahal niyo ang mga mahihirap. Yun palaging pinupuntiryan nyo. And take note ha, yung pera na pinaayudan nyo, pera namin yan. Hindi pera ni Martin Romualdez. Tinawag si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tambalos-los dahil sa kanyang pagtulong sa mga nagugutom, may sakit, at nawalan ng hanap buhay. Kung ang pagtulong sa kapwa ay itinuturing ng iba na kalokohan, mas gugustuhin na po namin matawag na tambalos-los kaysa naman matawag na kawatan dahil sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Hala, Amy Marcos, nagnakaw dahil kayo ng pera ng taong bayan, kawatan, nako, hindi na proofread, hindi na edit yung statement, makarating to kay BBM, nako, paano yan? Ano kayang gagawin ni Princess Abante, nako. Magagalit si Martin Romualdez dahil damay si Amy Marcos, ang pamilyang Marcos, sa statement ni Abante na pinariringgan at sinasabihang kawatan. Di ba? Ang ayudang ipinagkakaloob sa mahihirap na Pilipino ay may malinaw na proseso, may resibo, at may diretsyong patutunguhan. Hindi ito itinatago, hindi nililihim, at lalong hindi nililipat sa personal na bank account. Hala! Ang ayuda, nakakarating sa tao, hindi sa bulsa ng iilan. Ang tanong na marami, bakit nagagawa ito ngayon pero hindi nagawa noon? Dahil may leader tayong inuuna ang kapakanan ng mahihirap kaysa sa kapritsyo ng politiko. Uy, excuse me, nagawa na yung ayuda. Panahon ng pandemic. Di ba? Ngayon, may pandemic ba? Gutom ba ang mga tao? Gutom kasi walang trabaho. So, nung wala pa yung pandemic, namimigay ba ng ayuda ang gobyerno? O may 4Ps. Pero wala yung AX, yung mga tupad, o kung ano-ano pang klaseng programa. Pero nung dumating ang pandemic, of course, maraming ibinigay na ayuda ang gobyerno. Active ang gobyerno that time. Pero ngayon, wala namang pandemic. Bakit mayroon pang ayuda? Para saan ang ayuda? Para sa mga mahihirap nating Pilipino. Kailangan ba talaga bigyan ng ayuda o bigyan ng trabaho? Ano mas importante? Yung ayuda na panandalian lamang o yung trabaho at skills at kung anong pwedeng maibigay na kung magagamit nila para maghanap buhay? Ano ang importante? Dahil may speaker tayong tapat, maingat sa pondo at malinaw ang direksyon. Hindi nagpapakitang gilas, kundi nagpaparamdam ng tunay na serbisyo. Hindi ito tulad ng confidential at intelligence funds na ginastos sa loob lamang ng iilang araw. Walang paliwanag, walang breakdown. At hindi rin ito tulad ng mga hindi idineklarang bank accounts na may milyong pisong laman. Pera ng bayan, pero walang maipakitang pinanggalingan o patutunguhan. Hala, Amy? Habang ang iba ay abala sa pag-iikot sa abroad, sa media appearances, at tilang maagang kampanya, si Speaker Romualdez at ang Kamara ay patuloy na nagtatrabaho, naghahain ng batas, nagbabantay ng pondo, at nagdadala ng serbisyo sa mga nangangailangan. Of course, trabaho yun yan eh. Anong gusto niyo? Upo-upo din kayo? Ano ba naman to? Natural. Trabaho yun yan. Galit nga kayo sa mga senador kasi hindi na-aprobahan yung 200 pesos na increase sa wage. Kasi kulang yung informasyon. Di ba hinalal kayo ng taong bayan? Hindi, magtrabaho kayo. Di ba? Nagpa-elect kayo, tumakbo kayo, nanalo kayo. Hindi magtrabaho kayo. Natural, gagawa kayo ng batas. Malinaw po. Wala sa kilos, pananalita, o gawain ni Speaker Romualdez ang pagtakbo sa 2028. Oh, hindi tatakbo si galing kay spokesperson na hindi tatakbo si Martin sa 2028 bilang presidente or kung anong higher official na ranggo. Galing sa kanya ha, walang pagbabago yan. Hindi siya nagpapakita sa media para magpasikat.
Wala siyang press con para magpabango. Hindi rin siya gumagamit ng TikTok or vlogs para magpa-cute. Ang inuuna niya, serbisyo, hindi sariling interes. At higit sa lahat, si Speaker ay kilala sa paggawa ng mga desisyong mahirap at hindi palaging popular. Like what? Ganyan ba ang may plano sa 2028? Dahil kung ang iniisip mo ay eleksyon, hindi mo gugustuhin masaktan ng iba para lang magpatupad ng tama. At ito po ang tanong. Di ba kayo nagtataka kung bakit pilit nilang pinupunterya ang isang taong sinasabi nila hindi naman lumalabas sa survey bilang kandidato sa 2028? Hala, hindi lumalabas sa survey. Kulilat kasi sa survey, day. Natural, hindi lalabas sa survey kasi kulilat sa survey. Naku, hindi nag-research. Hindi nag-aral. Naku, sabihan ka naman ni Jinggoy, putak ng putak, hindi nag-research, hindi nag-aral. Maraming survey lumalabas, day. Si Martin Romualdez hindi nga top choice ng Pilipino para maging presidente. Konti lang, mga 0.08, 0.8% lang or 1.2 ang naniniwala sa kanya na pwede siyang tawag dito, tatakbong presidente. Ay naku, day. Ay, ikaw talaga, gawa-gawa ka ng istorya, day. Anong wala sa survey? Hanapin nga natin ang survey. O, ito ha. O, i-share ko sa inyo kabibigha itong survey. Balikan natin siya later on. Nandiyan siya survey, pero hindi siya nag-top sa survey. Diba? O, iyan o. Yan. Pre-election. Kita nyo naman. O, Martin, 1%. O. Diba? O, sino ang nanguna? VP Sara. Anong wala sa Martin sa natural si Martin o dito hanggang February 18, 2025 yan ha. O bumaba ang Martin. Natural. Hindi talaga siya palaging nasa survey kasi kulelat siya. Pati nga sa vice presidential, kulelat siya. O. So yan sinasabing wala siya sa survey. Nasa survey siya dahil. Kaya please lang, huwag kang magsalita ng ganun. Kalar kayo, babaeng to. Diba? Sino yung gumawa ng script? Sila lang. Nako, ito pa. Again, ano yung sinabi niya? Sige, go. Baka naman ginagamit lang nila si Speaker para mambastos, para magpatawa, o para magpakitang tao sa publiko. Kung may checklist ng pagiging presidentiable, mukhang may ilan pong gustong makaperpekto. Pero si Speaker, wala sa checklist. Nasa trabaho. Yung pagtatrabaho ba hindi parte sa checklist? Sinasabi mo? Ano bang checklist sa inyo? May press con? Pupunta sa abroad? Yun ba ang tinatawag yung checklist? Pero yung pagtatrabaho ng isang politiko, dapat checklist din yun. So sinabi mo na, checklist yung pagtatrabaho. Ewan ko na ba? Paano ka mapapa-elect kung wala kang ginagawa sa iyong pag-upo? Di ba magtatrabaho ka? Paano ka i-elect ng tao kung hindi ka nagtatrabaho? Nako po. Mahalaga ang respeto sa kapwa lingkod bayan. Pero mas mahalaga ang pagrespeto sa katotohanan at sa pera ng taong bayan. Mabigat po ang mga personal na banat. Uy, take note. Sino ba yung congressman na may sinasabi siya tungkol sa impeachment? Nakalimutan nyo ba yon? Huwag kalimutan. Pero mas mabigat ang mga isyong kinakaharap natin ngayon. Katiwalian, kapabayaan, at maling paggamit ng pondo. Kaya sa mga patuloy na naninira, habang abala kayo sa pagpapatawa at pagpapalusot, kami po ay abala sa trabaho. Tahimik man kami, hindi kami bulag. At hindi kami pipikit sa harap ng katiwalian. Ang sagot po namin, trabaho. Hindi drama. Maraming salamat po. Sige po. Kung mauupo na si VP Sara sa 2028 bilang presidente, tingnan natin. Tingnan natin ka, VP. Kung basta nakakatawa lang, no? Grabe yung mga kadramahan nila. As in, ano kayang reaction ng ating mga netizen dito? Bakit mag-ayuda na wala namang pandemic? Sana nagbigay kayo ng trabaho. Dapat si Speaker ang mo speech
Uy, gusto na si Speaker Martin Romualdez daw. Sige daw, ipagawas daw ang confidential funds ni Martin Romualdez. Saan napunta? Oh. Ayuda is another form of stealing people's money. Oh, may bagong actress na naman. So, sino ang best actress na Attorney Claire at Attorney Princess Abante? Kayo nang bahalang mag-vote. What is the need for this explanation and for the boost of certain person's ego? And as for the ayuda, simple. Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. Para saan daw itong video na ito? Para sabihin na si Martin Romualdez ang tanging politiko na natatrabaho lamang. Yung mga pupunta sa abroad, nagpa-presscon, hindi yung natatrabaho, tanging si Martin lang. Lam-lam lang, day. Ayuda is a form of stealing because that's money is from the people. Sip-sip ka man, oy. First, it seems like more of a campaign speech in comparison with other politicians, not an explanation. Second, why not create long-term jobs where people can work para hindi na tayo maging poor? Ayuda is more of motivation not to work. Ayuda should not be given to all. Can you imagine half of the Philippines is below poverty line? Imagine lahat ng yan bibigyan ng ayuda. It's good to help. Tama yan. Pero make it proper and for all. Hala! Nako, sinagot siya ng maraming netizen. Natural ang mga netizen. Alam nila kung ano ang bad at ano ang good. Hala, anong style to? Parang malapit ng eleksyon, pero sinabi naman niya na hindi wala sa isip, wala sa checklist ni Martin Romualdez na tatakbo siya sa 2028. Oh. And, remember yung sinabi niya, baka daw si Martin Romualdez ginamit nila. Oh. Naku, bakit puro user, manggagamit, ginagamit, ang mga term nila ni Claire Castro at ni Princess Abante? Anong common denominator nilang dalawa? Hala ka, mga kapiping. Ano ang inyong opinion hinggil dito? Nagsilabasan na mga spokesperson at puro parinig sa mga Duterte, parinig kay Amy Marcos. Diba? Tinawag na kawatan. Martin Romualdez, ginamit lang pala. Hala mo, grabe ang revelasyon, mga kapiping. Nakakawindang talaga ang mga revelasyon nila. So ano ang iyong opinion hinggil dito, mga kabibig? Ginamit lang ba si Martin Romualdez? Kawawa naman si Martin mo, ginamit siya, pero ang taba-taba niya. Taba-taba ng bulsa, sabi ng ibang tao. Pero in fairness, maraming nagawang, ang tawag dito, trabaho si Martin. Kasi sinabi niya, ang ginagawa ni Martin, puro trabaho lamang. Oh, nagtatrabaho si Martin, namimigay ng ayuda. Ang pamimigay ng ayuda ay isang trabaho. Oh, so utang natin kay Martin kasi nagtatrabaho siya para mamigay ng ayuda. Kaninong pera pinamimigay ni Martin? Pera ba niya o pera ng taong bayan? Pera ng taong bayan. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.